Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko kailanman kinalimutang minsan ay lumuhod sa harap mo si Itay. Mula noon, isinumpa kong darating ang araw na mararanasan mo rin yun. Luluhod ka, magmamakaawa at halik sa aking paanan! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Luluhod ka, magmamakaawa at hahalik sa aking paanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako. Tumayo kayo. Ate Meling. Tumayo kayo, Itay. Ikay, Bakit kayo lumuluhod sa harapan ng isang taong kagaya ninyo ay makasalanan din? Ang alam ko, nararapat lamang tayong lumuhod sa harap ng Diyos dahil banal siya at walang bahid ng kasalanan. Ikay, pumasok ka na sa loob. Usapan dito ng matatanda. Bakit mo ako pinandidilatan ng mata, ha? Ikay, huwag ka na makialam dito. Pumasok ka na sa loob. Hindi ko kailanman buburahin sa alaala ko nakita ko ngayong araw, Chamiling. Abat, hindi ko kalilimutang minsan lumuhod sa harapan mo ang tatay ko, ngunit hindi mo pinagbigyan sa kanya kahilingan. Darating ang araw, mararanasan mo rin gawin ito sa aking harapan. Anong sabi mo? Halika na, Ikay. Halika na. Yan ba ang tinuturo mo sa mga anak mo? Kung pandilatan ako ng mata, akala niya kaedad niya lang ako? At ano yon? Pagbabanta? Binabantaan niya ba ako? Kung sakaling anak mo ang nakakita sa iyong naninikluhod sa harap ng isang tao, hindi kaya ganun din ang gawin niya? Nay, aalis na ba talaga tayo sa bahay natin? Mag-impake ka lang ng mga gamit mo, Toti. Ate, Huwag kang panay tanong. Ikay, ilabas mo na itong ibang gamit. Opo. Oh, andito ka na pala, Poncio. Ipinagbili ko na yung kalabaw. Nakausap ko na si Ignacio. Pwede daw doon tayo muna pansamantalang marirahan doon sa likod bahay nila. Magtatayo na lang tayo doon ng maliit na barong-barong. Buti naman at pumayag ang kapatid mo. Ayoko sana sa loob ng compound ng mga kapatid ko dahil alam mo naman magulo ang mga yun. Wala na akong ibang maisip na pwede nating puntahan. Hindi naman tayo pwedeng umupa ng kwarto dahil ang dami nating gamit. Tsaka isa pa, magastos. Sige. Hahakutin ko na itong mga naimpakan nyo para mailabas na. Ng ulan. Oo nga. Narinig ko sa balita sa radyo, may bagyo raw. Paano tayo nito? Hindi pa natatapos itong tinatayo nating maliit na kamalig. Basa na yung iba nating mga gamit. Ilipot muna natin kaya sa bahay ni na Ignacio yung iba. Yung ibang mga gamit natin para hindi mabasa. Sige. Pero hintayin nating humina ng konti ang ulan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas.
pa nga natin na itatayo ng maayos ang bahay. Nasira na kaagad ng bagyo. Wala tayong magagawa, kundi ang itayo uli ito. Ponsyo. Martina, huwag kang panghinaan ng loob. Bahay lang ang nawala sa atin. Bahay lang. Buhay pa tayong mag-anak. Yun ang higit na mahalaga. Hindi ko mapigilang hindi maawa sa kalagayan natin ngayon. Para tayong mga basang sisiw na walang masilungang bahay. Ang mga anak natin hindi pa kumakain. Tama na. Sana nakikita ito ni Ate Miling. Sana nakikita niya ang kalagayan nating ito. Bakit ganito siya kalupit sa atin? Bakit mo ba naging kadugo yun? Wala naman siyang konti pagmamalasakit sa'yo. Bakit kailangan niya tayong pagmalupitan? Wala naman tayong ginawang masama sa kanya. Martina, hindi ito ang panahon ng paghihinagpis. Nalugmok tayo ngayon. Hindi maaring hayaan natin ang mga sarili nating nakadapa. Ngayon ang panahon para bumangon. Ponsyo, kakarampot na lang yung natitirang pera sa atin. Ang mahalaga na itayo na natin ang bahay. Hindi na tayo mauulanan dito. Binili ko na kanina ng isang sakong bigas yung natitira kong pera. Para wag na nating isipin kung saan tayo kukuha ng makakain. Ulam na lang po problemahin natin. Kaya mo, maghahanap ako ng mapapasukan trabaho bukas. Kahit sa construction, ayos na yun. Ako naman maghahanap ng gusto magpalaba. Pero, Martina... Oo, huwag mo na akong pigilan. Kailangan natin ng pera ngayon. Kailangan natin kumita. Kung hindi, magugutom ang mga bata. Pasensya ka na. Sabi ko sa'yo noon, ayokong maging labandera ka. O bakit? Ano bang masama sa pagiging labandera? Mabuti nga ito kaysa naman tumunga nga ako dito sa loob ng bahay. Salamat, Martina. Sa'yo ako nagpapasalamat, Ponsyo. Dahil palagi mong pinalalakas ang loob ko kapag pinanghihinaan ako. Nay, tulungan ko na kayo maglaba. Ay, wag na, Ikay. Tapos ko naman pong gawin yung mga assignments ko eh. Tutulungan ko na kayo para matapos kayo kaagad. At marami pa kayong makuhang labada. Naku, baka magkasugat-sugat yung kamay mo dahil sa sabon. Pansamantala lang naman to eh. Hindi naman tayo habang buhay maglalabada. Hayaan ninyo, kapag nakapagtapos ako, tutulungan ko kayo ni tatay. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap ng buhay. Naku, naway magkatotoo ang iyong pangarap. Magkakatotoo yan, Nay. Alam niyo ba, nakikita ko ang sarili kong nagmamaneho ng sarili kong sasakyan. Oh. Tapos kayo ni tatay, pareho kayo nakasuot ng magarang damit. Aba. Yung branded, ha? Tapos, paupo-upo na lang kayo. Hindi na kayo nagtatrabaho kasi may mga katulong na tayo. Ikaw talagang bata ka, pinatatawa mo ako. Di nga, totoo po yun, inay. Yun ang mangyayari. Yun ang gagawin ko. Gagawan ko ng paraan para magkatotoo. Wala namang imposible, ha? Oo na. Sana tulungan ka ng Diyos na matupad ang iyong mga pangarap na yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang
May pangako ang bukas. Toti, maglinis ka na dyan, ha? Magsasaing ako. Wala si nanay at si tatay may pinuntahan. Ate, Oh, tingnan mo si Bunso. ha? Bakit? Ayan o, inaapoy siya ng lagnat tapos may mga lumalabas na mga mapupula sa balat niya. Tingnan mo. Ano kaya ito? Kahapon sinat na nga meron siya eh. Pinainom na ng gamot ni nanay pero hindi pa rin nawala. Anong gagawin natin, ate? Poncio, ilang araw ng anak natin dito sa ospital. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Ilang beses na siyang sinalina ng dugo. Diyos ko, paano ito? Kung pwede nga lang sana natin dalhin sa mas maayos na ospital. Ang kawawa kong anak. 2 taon pa lang siya pero kailangan niya ng maranasan ang ganitong hirap. Martina, dito ka lang. May pupuntahan lang ako. O, Poncio, ikaw pala. Narito ka. Ano bang amoy yan? Hindi ka ba naliligo? Pasensya ka na, Ate Miling. 3 araw na kasi kami ni Martina sa ospital. Hospital? Bakit? Nasa ospital ang anak namin, Bunso. Hoy, bakit narito kang ngayon sa akin? Ate, kakapalan ko na ang mukha ko. Ihiram sana ako sa iyo ng pera. Ha? Gusto namin siyang ilipat sa mas maayos na ospital. Hihiram ka sa akin? Paano mo naman babayaran yun? Hindi ko alam, ate. Hindi ko pa naiisip kung paano. Ang mahalaga ngayon, magamot ng maayos ang anak ko. Hihiram ka sa akin ng pera tapos hindi mo alam kung kailan mo babayaran? Aba, tihado naman yata ako sa usapang ito. Baka babayaan yan eh. Makakalimutan mo na akong bayaran. Ate, pangako. Babayaran ko ang pera. Nagmamakaawa ko sa iyo ngayon kahit para man lang sa anak ko. Wala akong perang maipahihiram sa iyo, Poncio. Ate, pakiusap. Maawa ka sa anak ko. Ah, eto. Ito lang ang maibibigay ko. At huwag mo nang bayaran yun. Bigay ko na lamang sa iyo. Ate Mili. Tama na itong perang to. Kahit paano may pambibil kami ng gamot ni Bunso. Si Martina. Martina? Poncio! Poncio, ang anak natin! Bakit? Ano nangyari kay Bunso? Ano nangyari kay Paulo? Wala na! Wala na ang anak natin! Ano? Patay na si Bunso, tay! Patay na siya! Iniwan niya na tayo! Hindi maaari! Kina naman, huwag ka magbiro ng ganito. Nadiskarte na ako ritong konting pera. Pwede na natin pandagdag sa pambili ng gamot niya. Wala na siya, tay! Sabi ng doktor, may mga komplikasyon na sa kanyang katawan. Hindi maaari. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Hindi tayo pwedeng mamatayan ang anak. Bahay pwede tayong mawalan. Pera, kahit anong material na pagbabayari, pwedeng mawala sa atin. Pero hindi tayo pwedeng mawalan ng anak. Pwede. Hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap!
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, nagugutom na ako. Oh, kumain ka na. Nagsaing na ako. May sardinas. Ito na lang ang ulam mo, ha? Asan si nanay? Tulog. Lagi na lang siyang tulog. Si tatay, Malamang lasing na naman yun. mula nang mamatay si Bunso, lagi na lang tulog si nanay. Si tatay naman laging umuwi ng lasing. Hayaan mo na sila. Nasaktan din tayo nang mamatay si Paulo. Pero iba ang level ng sakit na naramdaman nila ngayon dahil mga magulang sila. Paano tayo? Huwag mo na problemahin ang mga problema ng matatanda. Kumain ka na nga dyan. Ate, ano yung hawak-hawak mong papel? Ha? Nay. Ikay, sigurado ka ba sa gagawin mo? Opo. Ang bata mo pa. Kakatapos lang ng birthday mo. 19 anyos ka pa lang. Nasa legal na edad naman po ako, Nay. Huwag na. Huwag ka nang mangibang bansa. Nay! Kaya ka pa naman namin pag-aralin ng tatay mo. Sayang naman yung oportunidad. Isasama ako ng pinsan ng hipag ni Tio Ignacio. Hindi ko lang maintindihan yung sinasabi niyang proseso, pero mas madali raw kumpara sa ibang proseso ng pag-abroad. Anong trabaho mo dun? Pagdating ko na lang daw doon, saka lang ako maghahanap ng mapapasukan. Ha? Nay, huwag kayong mag-alala. Kaya ko. Kaya ko to. Ikay, nawalan na kami ng tatay mo ng isang anak. Hindi na namin maaatim na mawalan pa ng isa. Mahihiwalay lang ako sa inyo. Pero hindi ako mawawala. Walang mangyayari masama sa akin. Diyos ko, bakit kailangan mangyari ito sa atin? Dapat nag-aaral ka. Inay. Inay, makinig kayo sa akin. Gagawin ko ito para sa atin. Para matupad ang mga pangarap natin. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako mapapahamak sa ibang bansa. Hindi, Inay. Ikay, maglakad ka ng tuwid. Huwag kang palingon-lingon. Baka mabangga ka. Tito Curti, ang lawak pala ng Amerika. Sabi ko, maglakad ka ng maayos. Opo. Sorry po. Sorry. Ayoko nang tatanga-tanga, ha? Opo. Yung passport mo, huwag na huwag mong mami-misplace yan, ha? Kasi nga lagayan ang buhay mo. Opo. O tara na, ayun ang sasakyan natin. Papunta sa tinitiran ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Martina, Oh, hindi pa ba kumokontak sa'yo si Ikay? wala pang sinasabi si Ignacio. Si Kerty daw yung tatawag sa kanila. Ang alam ko, isasama niya sa tinitirhan niya si Ikay. Oh, Huwag kang mag-alala.
Mapagkakatiwalaan naman ng baklang yun eh. Si Ignacio mismo yung nagsabi na mabuting tao yun at hindi niya pababayaan ang anak natin. Kahit na. Mabuti kung sa kabilang probinsya lang pumunta si Ikay. Ibang bansa yun. Hindi yun marunong doon. Saka nakakatakot kung mangyari sa kanya yung mga nangyari noon sa mga OFW na napama. Eh, kahit naman sa kapumunta eh, may disgrasya talaga. Pero, manalangin tayo palagi na ingatan ng Panginoon si Ikay. Wala siyang ibang dahilan sa pakikipagsapalaran niya sa ibang bansa, kundi ang matulungan tayo. Suki ko sa salon ng anak nito. Naghahanap sila ngayon ng kasambahay, kaya inirekomenda kita. Sige po, Tito Curti. Pagbuti mo pagtatrabaho doon, ha? Apo. May sakit ang asawa niyang lalaki. Kaya kung paminsan-minsan, ikaw din ang mag-aalaga sa kanya kapag wala yung caregiver nila, ha? Opo. Huwag ka puro opo ng opo dyan. Siguruhin mong gagawin mo ng maayos yung trabaho mo. Opo. Ayokong mapahiya ako sa kanila. Gawin mo lahat ang pinagagawa nila sa'yo at magkaroon ka ng initiative. Huwag kang umasa sa utos. Kapag nakita mong may kailangang asikasuhin mo na, ha? Opo, Tito Curti. Bubuksan ko ang gripo para hindi nila ako marinig. Ay, Diyos ko. Ganito ba kahirap kumita ng pera dito? Kailangan ko ba talagang gawin ito? Kailangan ko ba humawak ng dumi ng ibang tao? Magpunas ng puwet ng ibang tao? Para lang makaahon sa hirap? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit hindi ka kumakain? Parang hindi ko kayang kumain, Tito Curti. Sa umpisa lang yan. Para namang hindi ka nag-alaga ng mga kapatid mo. Iba naman ang ano ng bata sa... Pare-pareho lang yan dumi. Sasanay ka rin dyan. Tandaan mo, $1 ang kapalit niyan. Kapag nahawakan mo na ang una mong sweldo, tiyak, mawawala na yung pagsusukan mo. Siya nga pala, tumawag sa inyo mamaya. Nag-aalala na ang nanay mo. Opo. Pero ngayon, kumain ka muna. Hello, anak! Kumusta ka dyan? Ayos lang po ako, Inay. May trabaho na po ako. Talaga? Anong trabaho mo? Sa, ano po, Nay, salon. Asama po ako ni Tito Curti. Talaga? Opo. Maayos po ang kalagayan ko rito. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Si tatay po. Ay, teka. Oh, Poncho, hinahanap ka. Hello, Ikay. Ay, kumusta na po? Baka po inom pa rin kayo ng inom, ha? Hindi na. Tumigil na ako. Ay, mabuti naman po. Mababait ba sa'yo ang mga kano? Oo naman po, tay. Mababait sila. Basta palagi ka ring mag-iingat dyan, ha? Palagi ka naming ipapanalangin ang nanay mo. Ayan.
Maputi ng inidoro. Pagkatapos sa CR, yung mga labahan naman ng mga lalabahan ko. Ay, sakit sa balakang. Ang lawak naman ng bahay na to. Ang hirap linisan. Buti naririto yung caregiver ng matanda. Hindi ko na siya kailangang alagaan ngayon. Paano yung post ng anak ni Chamiling? Nasa abroad din pala itong isa. Pero nag-aaral. Tapos palagi namamasyal sa magagandang lugar. Sino yan, Ay! Naku, nakakagulat naman kayo, Tito Curty. Sino yan? Pogi, oh. Pinsan ko. Nasa Japan? Japan yung lugar na yan sa picture, ah. Oo, nag-aaral siya sa abroad. Mayaman sila. Oo. Mayaman sila at matatalino. Napakalayo na buhay nila sa amin. Silang nagpalaya sa amin dun sa lupang tinitirhan namin. Mayaman sila at matatalino. Pero mga masasama ang ugali nila. Inggit ka lang siguro sa kanila. Siguro nga may konting inggit. Pero mas nangingibabaw ang galit ko sa kanila. Lalo na kay Chamiling. Napakalupit niya. Kaya nga minsan nagtataka ako eh. Bakit yung mga taong may itimang budhi, sila pa'y nakakaranas ng ginhawa? Tapos kami na mga taong wala namang inaapakan, kami yung gumagapang na parang uod para lang mabuhay. Tingnan mo to. Habang namamasyal siya sa magagandang lugar, ako eto. Nasa ibang bansa rin, pero nagkukuskus ng inidoro. Nagpupunas ng puwet ng taong hindi ko naman kaano-ano. Ikay, walang saysayang pagkukumpara ng buhay natin sa ibang tao. Huwag kang puro ka-edyosan dyan. Ang mabuti mong gawin, magsikap ka. Dahil ang pagsisikap, pagtsatsaga, at pagiging mabuting tao sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin ang maghahatid sa atin ng kaginhawaan. Kapag ikinukumpara mong sarili mo sa iba, may insecure ka lang. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil palagi kang may mahanap na nakahihigit sa'yo. Wow! Ang ganda ng sapatos ko, Nay. O, ingatan mo yan, ha? Galing yan sa ate Ikay mo. Oo naman. Pero, kailan po ba uuwi si Ate Ikay? Baka sa susunod na buwan umuwi yun. Wow! Pinayagan daw siyang magbakasyon eh. Talaga po? Makikita niya na yung lupang gusto mong bilhin. Ponsyo. Oo nga. Ay sana magustuhan niya. Okay to ah. Sayang ang kinikita niyang pera sa abroad kung hindi niya ilalaan sa mga makabuluhang bagay. Malawak ang lupain yun. Pwedeng taniman at pwedeng tayuan ng malaking bahay. Ikay, anak. Nayakap din kita. Pumuti ka sa Amerika. Gumanda ka, ha? Ako lang ito, Nay, Tay. Ate Ikay, may boyfriend ka na bang kano? Anong boyfriend? Wala yan sa isip ko, no? Ay, anak, kailan ang balik mo? Ay, si nanay naman, no? Kakauwi ko lang. Kasi kung babalik ka lang kaagad, ipapakita na sa iyo ng tatay mo yung inaalok sa kanyang lupa. Lupa? Oo. Oo, Ikay. May iniaalok sa akin lupa. Sabi ko, baka kaya ng ipon mo na bilhin yun.
Mas mainam kung lupa ang bibilhin mo dahil hindi nabubulok at habang tumatagal, tumataas ang halaga. Gusto ko talagang bumili ng lupa, Itay. Pero, yung lupa ni Chamiling. Ano? Yung lupa ba na sinasaka dati ng tatay mo, yun ang tinutukoy mo? Oo, Nay. Yung lupang kinatitirikan ng dati nating bahay. Nako, taniman na yun ng mais. Wala na yung dati nating bahay doon. Yun ang gusto ko bilhin, Nay. Ikay, Tayo maghanap kayo ng ibang tao makikipag-transaksyon kay Chamiling. Baka kung makita niyang ako ang bibili, hindi niya ipagbili. Kay, Ipapakita ko sa kanya ngayon na hindi habang buhay ay nasa ibaba tayo. Hindi habang buhay, maaari niya tayong apak-apakan. Ngayon niya mapapagtantong mali na inalipusta niya tayo at pinagmalupitan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikay, patawarin mo sana ako. Kung kailangan kong halikan ng mga paa mo, gagawin ko. Akala niyo ba, Chamiling, lahat ng tao ay gaya ninyong kasama? Hindi ako kagaya ninyo. Hindi maitim ang budhi ko. Ikay! Nay, Ate Miling, tumayo kayo. Bakit kayo nakaluhod sa harap ng anak ko? maiwan ko na kayo, Nay. ate, Patawarin niyo sana ako, Martina. Onyo, patawad. Patawarin niyo ako sa lahat ng ginawa kong pagmamalupit sa inyo. Patawarin niyo ako kung namatay ang bunso niyo anak dahil sa akin. Patawarin niyo. ate, huminahon ka. Poncho, ikuha mo siya ng tubig. Oo. Ate, galing kami sa bahay niyo. Wala kang araw, kaya tumuloy kami sa ospital. Pero wala ka rin. Iaabot sana namin itong pera. Pera? Oo, pinabibigay ni Ikay sa inyo. Pinabibigay? Kausap niya daw nung isang araw ang anak mong nasa Singapore. At nasabi nga sa kanya na kailangang opera si Kuya Virgilio. May naitatabi namang pera si Ikay, kaya sabi niya, ibigay daw namin sa iyo bilang tulong. Ate, itong tubig, uminom ka muna. Sige na. Kahit papano makakatulong ito sa inyo. May kinausap din ata si Ikay na parang ano ba yung sabi niya, Poncio? Foundation. Ayun, oo, foundation doon sa Amerika. Kakilala kasi nung amo niya, yung parang official ng foundation. Maaari ka makatulong yun sa pagpapagamot kay Kuya Virgilio. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Patawarin niyo sana ako. Patawarin niyo ako. Ayun, nakaalis na ang Chamiling mo, Ikay. Naibigay niyo po ba sa kanya yung pera? Oo. Mabuti naman po. Ako, hindi siya tumitigil ng kahihingi ng tawad kanina. Gusto ko sanang patagalin pang pangiinsulto sa kanya kanina. Gusto kong iparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam ng isang taong minliit, inapakan ng pagkatao at ipinahiya. Pero bigla siyang lumuhod sa harapan ko.
Tama nga ang turo sa amin ng mga bata pa kami. Sa Diyos lang maaaring lumuhod ang tao dahil siya lang ang banal. Inapi niya man tayo noon, pero hindi nararapat na manikluhod siya sa paanan ko dahil pareho lang kami makasalanan. Ikay. Pero Nay, hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Anak, Tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung mga panahong binabagyo tayo sa loob ng isang barong-barong. Bumabalik sa alaala ko ang itsura ni Itay nung nakaluhod siya sa harapan ni Chamiling. At yung pagkamatay ni Paulo, hindi ko yun makakalimutan ni Nay. Ikay, hindi madali ang magpatawad. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hayaan mo munang maghilom ang lahat ng sugat dyan sa puso mo. Hindi mo magagawang magpatawad kung may natitira pang kirot dyan sa dibdib mo. Inay, Higit sa lahat, huwag mong isiping masama kang tao dahil lang sa hindi mo nagawang magpatawad. Maging kami ng tatay mo. Nahirapan ding patawarin ang Chamiling mo. Pero, nung nakita namin na sa kabila ng hirap na pinagdaanan natin, ay lumaki kayong maayos ni Toti at maginhawa na ang buhay natin. Nagawa na naming ibaon sa limot ang lahat. Pero kagaya mo, nahirapan din kami magpatawad. Kaya huwag kang mag-alala. Darating ang tamang panahon para dyan. Magagawa mo ring magpatawad, anak. Tita Curti, kumusta ka na dyan? Ito, namimiss ko. Pinag-iisipan ko pa kung babalik ako o hindi. Bumalik ka. Sayang yung trabaho mo dito. Wala pa silang nakukuha ang kapalit mo. Ay, siya nga pala. Naayos ko na yung sa tiyuhin mo, girl. Sabi ng foundation, may branch pala sila dyan sa Pinas. Sila na lang ang bahalang tumulong sa tiyuhin mo. Wow, the best ka talaga. Salamat sa lahat ng tulong mo, Tito Curti. Hayaan mo, pag uwi mo rito, pagagawan kita ng rebulto. Baliw. Babalitaan kita kung makakabalik ako dyan, ha? Pero, salamat talaga sa lahat ng tulong mo sa akin. You're my hero. Wow! Pakiramdam ko tuloy. Ako si Wonder Woman. Ayaw mo nga pala ng hero. Gusto mo pala superhero. Iba ka talaga. Nailipat na pala ng ibang ospital si Kuya Virgilio, Ate Miling. Oo. Salamat sa tulong ni Ikay, Poncho. Oh, wala yun, ate. Kahit paano, madurugtungan ang buhay ng kuya mo. Makakasama pa namin siya na matagal-tagal. At sana, makita niya pa ang apo niya. Oo nga pala. Buntis yung bunso mo. Poncho, Oh, bakit, ate? hindi ko alam kung paano ba susuklian ang kabutihan niyo sa aming pamilya. Ate, hindi mo kailangang suklian yun. Ganun talaga magkakadugo. Nagdadama yan.
Pero hindi ko ito nagawa noon sa inyo. Naging masyado mataas ang tingin ko sa aking sarili. Pero nung nagkasakit si Berilio, saka ko naunawaang hindi nga pala natin hawak ang ating kapalaran. Wala pala sa kontrol natin ang buhay. Walang kasiguruhan ang kinabukasan. Lahat ay maaaring magbago sa isang igla kung gugustuhin ng Panginoon. Kaya mainam na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Hindi natin alam. Maaaring kung sino pa ang pinakamababa ngayon, ay siya pang tutulong sa ating bumangon bukas. Masaya akong naririnig sa iyo ang lahat ng ito, ate. Sana, Poncio. Sana naman mapatawad na ako ni Ikay. Yun na lang ang pinapanalangin ko ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayun ate, doon nakalibing si Bunso. Ay, ang tataas na ng damo dito. Oo, hindi nililinis na yung ibang punto ng mga kamag-anak nila eh. Kung nabubuhay si Paulo, ilang taon na ba siya? Siguro, papagraduate na siya sa high school. Dito na tayo. Hello, Bunso. Kumusta ka na? Sana kasama ka namin ngayon. Paulo, ikaw sana ang best man ko eh. Ano? Anong best man? Ay, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo ate. Magpapakasal ka na? Oo, Hindi ka man lang nagsasabi. kaya nga nagsasabi na ako ngayon eh. Mabuti na ito. Sa harap ni Paulo mo nalaman. Alam na ba ito ni nanay at tatay? Ha? Ikay, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Ganito rin ang tanong mo sa akin nung unang beses akong lumabas ng bansa, inay. Maayos naman na kasi ang buhay natin. Ay bakit kailangan mo pang bumalik sa Amerika? Sabi niya noon, kailangan ko rin mamasyal at i-enjoy ang pinaghirapan ko. Kaya magtatrabaho ako doon para na lang sa sarili ko. Para makapag-travel ako sa ibang bansa, Nay. Siguro. Ganito nga talaga pag tumatanda ng magulang. Iniiwan na ng anak. Ayun naman. Nauunawaan naman namin ng tatay mo yan. Alam naming dadating ang araw. Aalis kayo at maiiwan kami ng tatay mo. Kaya lang, kakalungkot din. Si Totoy ando na sa sarili niyang bahay. Hayaan nyo. Kapag naayos ng passport ninyo, isasama ko kayo sa pag-iikot ko sa buong mundo. Aayos na kami rito ng tatay mo. Basta ang mahalaga sa amin, masaya kayo. Ikay, Tay, may gusto sanang kumausap sa iyo. po? Sino po? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Chamiling, naparito po kayo. Juan, nalaman kong babalik ka na pala sa abroad. Opo. Kaya minabuti kong dumalaw at makita ka bago ka umalis. Mukhang nakabalik na po ang katawan ninyo ngayon. Nakakahinga na kami na maluwag na mga pinsan mo. Kasi bumuti-buti na ang kalagayan ng tiyo mo. Hindi naman na siya gagaling ng tuluyan. Pero mabuti na ito nakalabas na siya ng ospital at ang may medication na lamang. Mabuti naman po. Ikay, salamat ha. Salamat. Utang namin sa iyo lahat. Hindi po ako yun, Chamiling. Ako po ay naging instrumento lamang. Ang Diyos pa rin po ang sumagot sa mga panalangin ninyo. Alam ko. Pero gusto kong tanawin ang utang na looban lahat ang ito sa iyo. Habang ako'y nabubuhay. Chamiling. At isa pa, nais kong humingin muli ng tawad sa iyo. Sana dumating ang panahon. Papatawad mo ako. Oo nga pala. Eto, sa'yo na to. Ano po ito? Yung titulo ng lupa. Chamiling? Ibinabalik ko na sa inyo ang lupa nyo. Chamiling, sa inyo po ito. Tanggapin mo yan, Ikay. Hindi ko man maibabalik ang mga panahong lumipas. Pero gusto kong ituwid ang mga maling desisyong nagawa ko. Chamiling. Salamat sa iyo. Salamat. At sa kabila ng lahat, nagawa mo akong suklian ng kabutihan. At natitiyak ko na kahit saan ka magpunta, bibiyayaan ka ng Panginoon dahil mabuti ang puso mo. Salamat po, Chamiling. At gusto ko rin pong malaman ninyo, napatawad ko na po kayo. Salamat. Pare-pareho lang naman tayong naharap sa mga hamon ng buhay at sinubok ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagpapakumbaba, Chamiling. Marami pang darating na suliranin sa atin. Pero sana, huwag kayong panghihinaan ng loob. Madalas, mahirap lagpasan ng mga problema. Pero wag po ninyong kalilimutan. May pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang luluhod ka, magmamakaawa at hahalik sa aking paanan. Samantala, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Phil Cruz at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ikay. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon.
at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.